Okay, magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning sa inyong lahat at purihin ang Panginoon sa umagang ito. Sa umagang po ito ay tayo po ay magtalakay ng isang napakagandang paksa. Ito ay mayroong practical na application at the same time mayroong theological na aspeto din sa isang simbahan at pwede rin nating i-apply ito sa ating mga buhay, no? So, ang pamagat ng aking sermon sa umagang ito ay nilagyan ko ng the application, no, of theological conviction or firm belief, no? Yung conviction ay firm belief to the practical problems of the church. The application of theological conviction or firm belief to the practical problems of the church. Ang paglatag na masinding paniniwala sa katuruan tungkol sa Diyos para sa mga problema sa simbahan. Yun ang ating napakahabang title kasi ito po ay magandang aspeto sa pagdidil ng mga problemang practical sa church, no? Ang church po ay meron dalawang klaseng problema yan. Una ay theological problem. Ang pangalawa po ay practical problems, no? Ang mahirap po, ang church ay mayroong pagkaroon ng theological o maling pagkakaunawa sa mga salita ng Diyos at yun ay kailangan natin na manalangin doon. Kaya tayo po ay nananalangin ng ating doktrina ay hindi tayo magkakamali kasi mapapahamak po tayo doon sa theological problems na yan, no? Ngunit mayroon din pong mga problema na practical ay yun po ang mayroon pang pag-asa, ngunit ililimit natin yung effects ng practical problems sa ating church, no? Ang isa example po ng theological na problema ay tungkol po sa mga doktrina. Ang example po na basic example na makikita natin sa Pilipinas na kung ang simbahan ay nagtuturo tungkol kay Jesus na mali, ang kanilang Christology ay mali, yan po ay theological problem. Kunyari ang iniisip ng isang simbahan na si Jesucristo ay hindi tunay na Diyos, yan po ay malaking problema na theological. At kung ang tinuturo din po ng simbahan ay si Jesus Christ ay Diyos lamang, hindi tao, malaki ding problema ng church yan at kailangan natin i-correct yan. At kung tayo po ay magtuturo, kailangan natin i-pinpoint dan sa church na yan, hindi yan siya Christian church. Because we believe na ang sabi ng Bible, Jesus Christ is both truly man and truly God, no? Ang isa din pong medyo maling doktrina, lalo na dito sa Pilipinas, ang isang doktrina na tungkol sa salvation, no? Ang salvation po ng isang biblical church na tinuro ng Bible ay tayo po ay naliligtas dahil sa grasya ng Panginoon sa atin. Ito ay dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo, no? Yung by faith only. Our salvation is by grace through faith and not of ourselves. It is the gift of God, a gift of God, not from our good works, so that nobody could boast, no? At mag-effect yan na tayo po ay nakakagawa ng mabuti. So, titingnan natin ang mga churches, lalo na sa Pilipinas, kung sila ay nagtuturo ng maling katuruan ng salvation, ay napakalaking problema yan at tinuturo natin yan. Although sinasabi pong bakit ituturo nyo ang kamalian ng isang church, mayroon po tayong obligation din to pinpoint ng mga theological heresy, no? Heresy ng mga church upang ma-warning din po ang mga tao na sila po ay huwag pumunta doon at mapapahamak. Ngunit mayroon din pong mga practical na problema ng church. Halimbawa po, katulad ng ating gagamitin mamaya na sa taga-Korento, mga problema ng mga members ay nagiinom, ang mga members ay nagbabahagi, nag-away-away, ang mga members ay madaling ma-offend,
ang mga members ay sila ay mayroong pagkakampi-kampihan kung sino yung favorite nila na speakers. Mayroon ding tungkol sa mga idols. At dito sa Korinto ay about yung mga sexual immorality. So dito po ang ating tatalakayin na paano natin gagamitin ang theological conviction. Ang ibig sabihin ng kasi ng conviction ay yung ating firm belief, ng ating masiding pananampalataya sa katuruan tungkol kay Hesukristo para natin ito malapat doon sa mga praktikal na problema sa simbahan. At the same time, pwede rin nating magamit ito sa ating mga personal na buhay. No? Alam po natin, ang Corinthian Church ay napakahirap intindihin at church yan. No? Yan ay puno ng mga problema, ngunit sila ay kinikonsider na Christian church. So paano nakukonsider ang isang problematic na simbahan na mayroong mga problema, grabe ang kanilang mga problema dahil sila ay galing sa isang environment na talagang mahirap ding makaalis doon sa problema nila kasi sila ay nandoon sa isang economic center or napakaganda yung economic na doon nagtitrade ang mga tao at sila po ay parang nandun sa area na parang daanan talaga, crossroads kasi mayroon pong parang maliit na narugap ang Corinthians at doon dumadaan ang mga seafarers o mga nagtatrabaho sa dagat para sila makalipat doon sa kabilang dagat. At alam po natin, ang mga maraming nagtatrabaho sa mga barko ay mga lalaki at matagal sila sa laot. So pagdaan nila doon sa siyudad ng Corinto ay sila po ay talagang very prone sa mga kasalanan. At the same time, meron pang component na ang Corinthians ayan po ay maraming temple no ng mga pagan temple. Kasi alam po natin, ang Roman Empire, by this time ay dumaan sila sa Greek Empire, sa Greek na nasakop sila, at meron ding Roman na nasakop sila. Marami din po mga Roman temples doon, at maraming mga Greek temples doon na ang kanilang mga paraan ng pagsasamba ay gumagamit sila ng mga prostitute doon sa kanilang temple at yan ay parang paraan nila upang mag-glorify ang kanilang mga pagan gods. Sila ay nakipag-sex doon sa mga temple prostitute. So, yan ang problema sa Corinthian Church. Geographically speaking, ito ay napakahirap na location para sa isang Christian. At doon nga pumunta si Paul sa mga Kristiyano at binahagi niya ang salita ng Diyos. Siya ay nagkaroon ng pagkakataon sa second missionary journey niya na siya po ay nagtayo ng church doon sa Corinto at grabe ang pag-ibig ni Paul sa taga-Corinto. No? Bago ko basahin yung ating verses na gagamitin natin sa ating pagpapahayag, alam natin na based doon sa pag-aral, ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Corinto ay 4 po yan. 4, no? Mayroon siyang first letter na yun yung minimension niya dan sa canonical na tinatawag nating 1 Corinthians. Nandun yan sa 1 Corinthians 5:9 na sinasabi niya sa mga taga-Corinto na umiwas kayo sa mga taong nakikiapid. Na sinulat ko yan noon, sabi niya umiwas kayo sa mga taong sexually immoral. So, the first letter of Paul is before the canonical 1 Corinthians na ating sulat ngayon, yung 1 Corinthians. No? Ang 1 Corinthians po ay pangalawang sulat ni Paul yan sa mga taga-Corinto. After ng canonical 1 Corinthians, na pangalawang sulat ni Paul, mayroon pang third letter of Paul na matatagpuan din na sinulat niya doon sa 2 Corinthians 2, 3, and 4, na ang sabi niya doon sa 2 Corinthians 2, 3, and 4, na
Sabi niya dito sa 2 Corinthians 2, 3, and 4, na I wrote this very thing to you, lest when I came, I should have sorrow over those from whom I ought to have joy, having confidence in you all that my joy is the joy of you all. For oath of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, but that which you know the love which I have so abundantly for you. Dahil napakalaki ang problema ng church, mayroon pang isinulat si Paul na third letter na talagang umiiyak siya kasi napakalaki ang problema ng mga church na yan, immoral, mayroon pang nagkukunyaring mga super apostle na gustong agawan si Paul sa kanyang authority doon sa Corinthian church. So ang first letter ni Paul, yung before the 1 Corinthians natin, ang pangalawang sulat ni Paul ay yung 1 Corinthians natin. Ang pangatlong sulat ni Paul ay between the 1 Corinthians and 2 Corinthians natin. At ang apat na sulat ni Paul ay yung tungkol doon sa canonical 2 Corinthians. My point is, dahil sa pagmamahal ni Paul, marami siyang sinulat doon ng mga praktikal na bagay. Di natin alam kung ano nakasulat doon, pero grabe ang kanyang pagmamahal doon sa 2 Corinthians, na sumulat siya ng 4, pero 2 lang ang pumasa sa canonical scriptures. Ang ibig sabihin ng 2 lang pumasa, out of the 4 letters ni Paul, ay 2 lang ang na-distinguish or kinasihan ng banal na espiritu na ma-include sa ating Biblia, at yun ang ating 1st and 2nd Corinthians. Yung 1st Corinthians na yan ay 2nd letter ni Paul yan, yung 2nd Corinthians ay 4th letter ni Paul. What is my point? Ang point ay, itong Corinthian church ay maraming practical na problema at hindi exempted ang mga church sa practical na mga problema. At ito si Paul ay bilang missionary sa church at ginamit ng Panginoon, siya ay naka-encounter ng mga problema, ngunit sa kanyang masiding pag-aaral ng salita ng Diyos, nagagamit niya ito sa practical na mga application ng church. So yun ang gusto nating kunin, na dapat magamit natin yung ating theological convictions, yung ating firm belief, para natin magamit sa ating practical na problema dito sa church. No? Ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon sa kanyang mga payo sa isang sermon, dapat daw ang preacher ay magturo muna ng theological aspects ng tao bago siya mag-exhort. No? Ang ibig sabihin ng exhort, bago niya yayain o magbigay ng advice kung ano ang dapat gawin. Ang point ni Spurgeon doon ay, kailangan natin na pag-aralan muna ang theological aspeto. Kasi sabi nga niya, paano mo sasabihin sa mga tao na believe on the Lord Jesus Christ kung hindi mo naman tinuturo kung sino si Jesus Christ, kung ano ang kanyang ginawa at kung sino siya. So you cannot exhort, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, if you will not explain who is Jesus Christ and ano ang kanyang ginawa. Sabi din niya, flee from sins, no? Umalis kayo sa inyong mga kasalanan. Kung magtuturo daw ang isang preacher na umalis kayo sa kasalanan, wala daw bisa yan kasi hindi malaman ng tao, bakit ako aalis dito sa kasalanan? Napakasarap na kasalanan ito, bakit ako aalis dito sa kasalanan to? Kasi dapat ituturo mo na ang kasalanan ay may effect yan sa iyong buhay, at the same time sa eternal life mo may effect, no? Bakit mo ituturong lumapit ka kay Jesus, no? Saan ako lalapit? Saan ako mapapahamak? Kailangan natin may theological na aspeto bago tayo mag-exhort, no? So dito gagamitin natin itong ating babasahin as springboard sa paggamit ni Paul ng mga theological na kaalaman niya doon sa mga practical na katuruan ng churches. So, ang ating babasahin ay yung binasa natin kanina, matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 6,
Babasahin ulit natin yung 1 to 9, 1 to 11, at ito ay aking version ay New King James Version. Bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo, babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 6, verse 1 to 11. Ang sabi dito ni Paul, naka-address ito sa Corinthian Church na maraming problema. Ang problema dito ay naghahablahan o nagsusu ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Sabi niya dito, "Dare any of you, having a matter against another, go to the law before the unrighteous, and not before the saints? Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you know that we shall judge angels? You shall judge angels? How much more things that pertain to his life, to this life? If then you have judgment concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? I said this to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? Not even one will be able to judge between his brethren, but brother goes to law against brother, and that before unbelievers. Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to the law against one another. Do you not rather accept wrong, or do you not rather let yourself be cheated? No, you yourselves do wrong and cheat, and you do these things to your brethren." Verse 9, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God." Verse 11, "And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." Tayo ay muling magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit at nagpapasalamat sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makarinig na yung mga salita galing sa Biblia. Lord, i-bless mo, Lord, ang aming spiritual na pag-iisip upang magamit namin, Lord, ang mga bagay na yung itinuturo sa amin sa mga practical na bagay at sa theological na bagay. I-bless mo rin po ako, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay. Doon sa ating binasa ay chapter 6 na po ito, no? At alam po natin na katulad ng sinabi, ang church po ng Corinthians ay napaka-problematic na church sa mga practical na bagay. Ngunit tayo ay nagpapasalamat na nandoon si Paul at nandoon yung banal na espiritu na tinuruan sila ng theological na mga bagay o mga bagay tungkol sa Diyos, no? At alam po natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi yan siya nasisira sa mga bagay na masama. Katulad nga ng isang preacher o tagapagsalita, we are earthen vessels na ginagamit ng Panginoon na makasalanan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi yan maapektuhan ng environment na makasalanan. Yun po ang una nating theological na aspeto. Yung salita ng Diyos o yung Diyos mismo, maski ilagay mo yan sa mga masasamang environment, hindi yan maapektuhan. Hindi yan makukurap kasi uncorruptible nga yan eh. Yung ating pananampalataya at ang ating salvation na hindi na nakukurap yan, maski ilalagay mo yan sa napakaruming environment o mga bagay, kasi yan ay ginawa ng Diyos yan, uncorruptible yan, undefiled yan, reserved yan sa atin in heaven, no?
dito ay nakikita natin na maraming problema ang Corinthian Church. Ang pinakamalaking problema ng Corinthian Church ay inaagawan ang authority ni Paul ng mga super apostol na siya ay sinisiraan na hindi naman totoo yan si Paul, no? At maraming mga accusation sa kanya na ganon-ganon si Paul, pero si Paul ay nananatili na matapat sa Panginoon. At sinabi nga niya na parang yung mga katuruan dyan na kayo ay dapat maniniwala sa iba at hindi sa akin. Ang sabi ni Paul, kayo ang aking letter. Kayo ang aking parang pinaka-document o pinaka-certificate na kayo ang aking tinuturuan. No? Marami ding ina-address si Paul, katulad ng pagbabahagi. Sabi niya, bakit kayo nagbabahagi-bahagi? Kayo ba ay nakikinig kay Jesus Christ, kay Paul? In fact, kinonsider pa nga niya ang kanyang sarili na hindi naman ako ang talagang nagpapa-grow sa inyo. No? May ginagamit lang na nagdidilig, may ginagamit na nagtatanim, pero ang Diyos ang nag-harvest ng mga tao sa church. So, kailangan natin maintindihan na ang Diyos ay yun ang nag-harvest ng kaluluwa para sa church, no? At sabi nga niya, may mga sexual immoral, napakatindi yung mga sinasabi ni Paul ng mga sexual immoral, kaya nga nakasulat siguro siya ng first letter niya na umalis kayo diyan sa mga sexual immoral na person, huwag kayong lumapit at salamuha sa mga sexually immoral na mga person. At marami pa siyang mga bahagi na ina-address ng mga practical dito ng mga situation. So una-una, titingnan natin dealing with the practical application, with the practical problems of the church. Yun ang una nating tatalakayin, how to deal with the practical problems of the church. Pangalawa, how to deal with the sins of the church and how to deal with the real status of the Christian people who are on the church, no? Una, tinalakay ni Paul dito yung mga practical na mga problema. Sabi niya, kayo ay mga naghahablahan kayo sa bawat isa, no? Kayo ay dumudulog ng mga problema nyo doon sa korte ng mga unrighteous, no? At parang sinasabi niya, ba't kayo naghahablahan? Bakit kayo hinahablan yung kapwa niyo na mananampalataya doon pa sa harap ng mga hindi mananampalataya? At sabi niya, wala ba sa inyong marunong mag-ayos sa inyong sarili na kayo-kayo na lang ang mag-ayos? Kasi alam nyo ba na tayo sa bandang dulo, tayo ang magja-judge ng mga angels. No? So, pinapakitaan ni Paul ng mga theological aspeto na tayong mga Kristiyano ay tayo magja-judge ng mga angels sa bandang dulo. So bakit kayo hindi nyo pinapractice ngayon? Bakit pa kayo dumudulog doon sa mga hindi mananampalataya, sa mga sinners? Kayo, mga saints kayo, mga banal kayo, dapat kayo-kayo na mismo ang mag-ayos. At mayroon pang sinasabi si Paul na dapat kayo mismo ang mag-ayos at kung magawan kayo ng masama, magpagawa na kayo ng masama. So, napakahirap yun. Ang ibig sabihin ni Paul, kung kayo ay i-cheat, no? Ay magpalamang na kayo. No? Isang application yan, kung ikaw ay parang dinadaya ng iyong kapwa na mananampalataya, kinukulangan ka ng piso o 2 piso, huwag nyo na masyadong, sister, kulang ka ng 10 piso, sukli mo eh. Baka nakalimutan lang yon. Ang sabi ni Paul, pag mga practical maliliit na bagay lang yan, palampasin nyo na, magpadaya na kayo doon sa mga bagay na yan. Pero ang ginawa nyo, instead na magpadaya kayo, tama ba yung word, na parang magpa-isa kayo mismo ang gumagawa ng kasamaan doon sa inyong mga kapwa na mananampalataya. Doon pa lang, mali na kayo. No? Doon pa lang, mali na kayo. Kaya nga ako natatawa kasi minsan sabi ko doon sa
minsan pumunta kami sa Davao, sabi ko, magkano binayad nyo doon sa tricycle? No? Magkano binayad nyo doon sa tricycle? Napakalapit lang. Ang sabi ng aking kaibigan o kakilala, Kuya, ginamit na namin yung tinuro mo sa amin na magpadaya kami. Sabi, good, very good. Kasi ang point niya na binayaran namin ng sobra. Imbis na kasi binayad mo kuya 40, ang binayad namin 100, nagpadaya na kami. So, yun ang point doon na minsan sa isang lugar ay para lang ma-preserve yung pagka-Kristyano mo, magpadaya ka na ng konti. Magkipagreklamo ka ba doon sa tricycle driver, kulang ng piso itong aking sukli. Taga Master's Block yan, piso lang, yan. Diba? Kaya natutuwa ako sa aking kaibigang pastor noon . Hindi ko na sasabihin yun dito kasi naka-online, pero alam niyo na yung kaibigang pastor. Siya ay minsan nagdadala talaga siya ng mga gift, ng mga t-shirt. Pagdating sa guard, ngingitian niya yan, tapos bibigyan niya ng t-shirt. Sikat na sikat siya. Sabi ko, Brad, ang galing mo . Sabi na, minsan magpadaya din tayo. Ibig sabihin, magbibigay din tayo na hindi tayo lahat palaging kabig. Pero in the effect naman ay alam naman na kilala siya na taga Master's Block Christian Church yung tao na yan. Mabait yan, ganon-ganon, diba? Nung namatay, napakadaming tao. Sabi ko, bakit kilala? Kasi yun pala ang ibig sabihin noon. Tayo, mga kapatid, sa Golden City, huwag kayong makipag-argue ng piso-piso lang dyan sa tricycle driver. Baka ipopost nyo pa doon, magkano bang pamasahe dito sa tricycle? Tako, patay tayo dyan. Dapat, ang sabi ni Paul dito, magpadaya man lang kayo ng konti. Ibig sabihin, magpaisa kayo na hindi naman kayo ganun kahirap na magpadaya. No? Halimbawa, sigawan kayo sa driving. Okay lang, sigawan mo ako. Tawanan mo lang, ganun kamay-kamay lang. Huwag ka masyadong mamimilit na, sabi nga ng turo doon sa driving, huwag ka masyadong matapang dyan sa driving kasi baka may 45 baril yung kalaban mo. Magpadaya ka rin, kung sisigawan ka, bayaan mo. Kung tumigil siya, tigil ka rin. Ano ba naman yung ilang segundo yung na-delayed sa'yo, no? So, ang point dito ni Paul, lalo na sa magkakapatid sa panampalataya, ay kailangan natin na mataas yung ating theological knowledge about na tayong mga Kristiyano ay hindi tayo masyadong after sa mga maliliit na bagay rather than we must be ambassadors of Jesus Christ. Pero, ang pangalawang dinidil ni Paul dito ay kailangan natin maintindihan kung anong implication ng sin, no? Anong implication ng sin? Kasi karamihan doon sa mga tao sa 2 Corinthians ay makasalanan sila, no? Sabi dito, bago ko lang pupunta dun sa dealing with the sin, na ito kasi yung first na point ko. Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. So, kung kayo pa mismo na mga saints kayo, tapos pumunta kayo doon sa batas para ireklamo yung 20 pesos nyo, napunta kayo sa barangay, tapos na level up saan ba ang level up? Sa munisipyo, sabi ko, anong makukuha mo dyan? 50 pesos lang ang iyong lugi o 500 pesos. Dahil sa iyong pride, hindi ka nakikipag-ayos doon sa barangay, ni-level up mo doon sa munisipyo, ni-level up mo pa sa korte, ang gastos ngayon ay napakamahal ng lawyer, 500 lang pinag-aawayan nyo. So, ang point doon, magpadaya ka na. 500 pesos, magpadaya ka na. No? Ganon ang ganon. Why do you not rather accept wrong? No? Kung mali ka, padaya ka na. No? Why do you not rather let yourselves be cheated? Padaya ka na. No, yourselves do wrong and cheat, and you do things
to you, brethren. So, dito pa lang ay makikita mo na huwag mong gayahin yung mga nandyan sa labas. Practical application. Ngayon, sabi niya, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Si Paul ay sinasabi niya, but the sin ay mayroon tong effect. Mayroon itong effect. Binanggit niya na, do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Malinaw na ginawa ni Paul dito na he deals with the sin. No? Ang sin po natin ay mayroon yung effect sa ating mga buhay. Una-una, may effect yan sa ating individual na buhay. Kung ikaw ay nagkakasala, what you sow is what you reap. Mayroong effect yan sa iyong mga buhay. May effect yan sa iyong pamilya, may effect yan sa community, at kung national level, mayroong effect yan sa ating bansa. No? Kung ngayon, bidang-bida ang mga kasalanan ng mga politician, kasi nakikita natin na grabe yung mga kasalanan ng mga politician, at may effect yan sa ating mga bansa, kasi ang ating bansa ay lalong mapapalugmok kung ganon ang mga ating mga leaders, ganon ang kanilang mga ugali, na wala silang pakialam kung sila ay nakakomit ng sin, may effect yan. At higit sa lahat, may effect yan sa ating eternal na buhay. So, lahat po ng kasalanan ng mga tao, babayaran yan. It's either now in this earth or in the eternal life. Ang sabi ni Paul, huwag kayong huwag kayong ma-deceive na ang inyong mga kasalanan ay walang effect yan. Ang isang effect ng ating mga kasalanan, the wages of sin is death. Eternally, tayo po ay hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. So nilinaw ni Paul yan. Nilinaw ni Paul na lahat ng mga kasalanan nyo ay ma-effect yan sa inyong eternal life at hindi nyo kayang bayaran yan, you will not inherit the kingdom of God. So, on every aspect sa ating evangelization, dapat we must emphasize na ang ating makasalanan ay hindi pwedeng hindi mabayaran yan kasi the God is just. Ang ibig sabihin ng just na God ay hindi niya pababayaang hindi mabayaran yung iyong mga kasalanan. So, lahat ng ating mga kasalanan ay dapat mabayaran yan. No? So, ang sin natin ay hindi yan ang cause ng ating hindi pagpunta sa langit. O ulitin ko, baka ma-misquote. Ang sin natin ay hindi yan ang cause ng ating hindi pagpunta sa langit. Ang cause ng hindi natin pagpunta sa langit ay yung mga kasalanan na hindi nabayaran. Ulitin ko, baka ma-misquote ako. Ang ating kasalanan ay hindi yan ang makakapunta sa ating sa impyerno, kundi ang mga kasalanang hindi bayad. Kasi lahat tayo ay makasalanan eh. Yung ating kasalanan ay dapat mabayaran yan. Yun ang pinaka-theological dyan na ang iyong kasalanan, hindi ka exempted, makasalanan tayong lahat. So, hindi yan ang cause kung bakit hindi tayo mapapunta sa langit. Ang cause ng ating hindi pagpunta sa langit ay yung hindi nabayarang kasalanan. At kung hindi nabayaran yung kasalanan mo, kung hindi nabayaran yung kasalanan mo, ikaw ang magbabayad niyan doon sa impyerno. Very clear kay Paul yan na you cannot inherit the kingdom of God kung ikaw ay makasalanan. At malinaw na malinaw dito sa Corinthians na ang mga tao dito ay nakumit nitong ilang makasalanan. Grabe nga ang pagkaano dito, grabe 5 out of the ay fornicators, idolaters, adulterers. Kasi ang idolaters sa kanila, ano yan eh, yung sexual idolaters pa lang yan kasi nakapag-sex sila sa temple ng mga prostitute, adulterers, homosexuals, nor sodomites, no? Yan ang mga sinasabi ni Paul kasi yun ang parang pinakarampant
kasalanan ng Corinthians, yung mga idolaters, adulterers, fornicators, homosexuals, and sodomites. Tinabi niya, mga thieves, nor covetous, drunkards, revilers, extortioners, no, will inherit the kingdom, walang makaka-inherit sa kingdom of God. Ngayon, dinidil ni Paul yan na itong kasalanan nyo ay hindi kayo magmana ng karaharian ng God nito. Malinaw na malinaw sa atin yan, malinaw na malinaw sa Corinthian Church na hindi makapagmana kung tayo ay may mga kasalanan at dapat bayaran yan. Ngayon, ito ang pangalawang dealing ni Paul. Tinitiyak niya na yung mga churches doon, members doon sa Corinthian Church ay nabago na. So, ang pangatlong dinidil ni Paul, the status of the saints on the Corinthian Church. Ganito ang pagkasabi niya. And such were some of you. Ibig sabihin, such were some of you. Ganon kayo dati. Ganon kayo dati. So, in-emphasize ni Paul, siyempre, tayong lahat ay makasalanan, pero yun ang ating kalagayan dati. But you were washed. Ibig sabihin niya, nilinaw niya na tayo po ay nahugasan ng dugo ni Kristo. The sins, the blood of Christ that cleanses the sins of the believers. Dapat maniwala tayo na ang ating makasalanan ay nabayaran na yan ng dugo ni Kristo. Paid in full, no? But you were sanctified. Ang ibig sabihin ng sanctified, you were set apart. You will set apart. Ang ibig, number one meaning ng sanctified, sinet apart na kayo. You are transferred from death to life at kayo ay mga banal na set apart na kayo. Hindi na kayo kasama doon sa mga magpapatuloy ng kasalanan kasi set apart na kayo at the same time progressively sanctified. Dalawa kasi ang sanctification nito. Positionally sanctified, P-O-S-I-T-I-O-N, position. Yung position mo, you are set apart. Positionally sanctified, you are set apart. Ang pangalawang meaning ng sanctification, progressive sanctification. Dahan-dahan kang ginagawang banal para magamit ka sa Panginoon. So, ang sabi ni Paul, but you were washed, you were sanctified, but you were justified in the name of our Lord Jesus and by the Spirit of our God. Dapat malinaw din sa atin na tayo po ay na-justified. Anong ibig sabihin ng justified? We are declared righteous. Tayo ay makasalanan pa rin, pero we are declared righteous. Ulitin ko po itong justification ng sanctification, kasi minsan namamangha ko, even sa mga Bible studies na matagal na, pag dinidiin mo na ikaw ba ay tiyak na sa iyong kaligtasan, maraming sumasagot na, ay, hindi ko po alam na mayroon palang justification doon sa langit. Hindi alam ng mga bina-Bible study mo, hindi ko alam kung because of hindi sila nakikinig o hindi mo na pa sila pinapakinig ng Panginoon, hindi nila alam na mayroon pong judicial court doon sa taas na magsasabi sa iyo, ikaw ay justified na o ikaw ay convicted na. No? 'Di ba sa korte kasi ang ano sa atin, kailangan mong pumunta sa harap ng korte at sabihin mo, ikaw ba ay guilty or not guilty? Ito yung mga kasalanan mo, isa-isahin yan. Yan. Ngayon, pagkatapos ng hearing, magpapaliwanag yung abogado mo, magpapaliwanag ng abogado na nag-accuse sa iyo, magja-judge ngayon yung judge kung ikaw ay justified o ikaw ay convicted na sinner, no? Pag ikaw ay justified, ikaw ay mawalang sala. Maski makasalanan ka,
Pero ang resulta ng judge sa iyo, hatol ng judge sa iyo, justified. Justified ka. Pwede ka nang umuwi, wala ka ng parusa. Hindi ka na mapapunta sa parusa sa presyon, no? Mayroong ganun po sa ating katuruan na dapat kong linawin kasi minsan nagugulat ako, ang tagal-tagal na nag-Bible study, hindi pa alam ang justification by faith. Ang justification by faith is the hints yan na doon yung ating churches, it's either we will rise or fall ang churches if hindi maintindihan yung justification by faith. Kaya nililinaw ko sa atin, kasi isa yung doktrina na dapat na linawin natin. We are justified by our faith on the Lord Jesus Christ. That is the meaning of justification by faith. Na malinaw na tayo ay pinawalang sala o dineclare, hinatulan na walang sala dahil binayaran na ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan at pinalitan ang ating records ng walang kasalanan. So dapat sa church na to ay malinaw that there is justification by faith. And we are declared righteous not because we're righteous, not because of our self-righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ given to us in the account. Ang sabi nga kay Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Nandun yan sa Genesis 15 at nandun yan sa Romans 4 na sinabi ni Paul na si Abraham ay na-justified, declared righteous by believing on God. Kasi wala pa naman silang perception kung sino talaga ang Messiah nila na dadating sa Old Testament. They are saved by grace on their faith on God, but they also believe because of the pointer of the law na mayroon silang sacrifice doon na tupa, maraming millions ang tupa na inalagay doon sa temple or doon sa tabernacle upang bayaran ang kanilang kasalanan, symbolizing na in the later part, mayroon dadating na isang Messiah o na the lamb that slain before the foundation of the world, and it is Jesus Christ. So dapat malinaw sa atin na tayo po ay na-justified because of the works of the divine accomplishment of Jesus Christ. And I hope na yung theological aspects na yan ay magamit natin yan sa ating mga buhay kasi yan ang isa sa ating doktrina at doktrina ng sinasabi ni Paul dito. We are justified by our faith on the Lord Jesus Christ, not on our self-righteousness, according to Philippians 3:9, na sinabi ni Paul na hindi ko ipingmalaki ang aking self-righteousness kasi dung yan or rubbish yan, ang aking ipinagmalaki na mahanapan niya ako ng righteousness, not by myself, but by not following by the law, but by the gift of God na ibinigay sa akin. Ngayon, dapat malaman din natin na tayo po ay transformed or sanctified kasi we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works so that we can walk in them. And we are washed by the blood of Lamb, by the blood of Jesus Christ. Jesus Christ died for our sin, crucified, died in our sin. Tatlong aspeto dito na si Jesus Christ na matay, na libing, at nabuhos ang kanyang dugo, at ngayon ay tayo po ay nadinis sa kanyang dugo. We are justified and we are declared righteous because of the validation na si Jesus Christ ay nag-resurrect. By the way, ang ating faith ay hindi yan faith na magic. Ang ating faith, ang sabi nga doon sa Hebrews 11:1, ang ating faith ay evidence of things not seen and the substance of parang hope for. Ang ating faith ay hindi dahil lang tayo ay may pananampalataya, katulad ng isang illustration, ng isang theological na tagapagsalita. Ang ating faith, kunyari ako ay may faith ako na makakalipad ako, at ako ay pupunta sa mataas na building, at ako ay tatalon, at may faith naman ako makakalipad. Ay, hindi yan ang faith.
Hindi yan ang faith na ating faith. Ang ating faith ay based doon sa theological knowledge natin. Paano natin nakukuha niyang faith? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. You cannot have faith if you will not hear the gospel. Hindi yung faith na sabihin ko sa'yo, oh, believe God, believe the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Okay, Brother Carlo, believe. Hindi nyo nga kilala kung sino si Jesus Christ. Hindi nyo nga narinig na nagpakain si Jesus Christ. Hindi nyo nga nalaman na si Jesus Christ ay nagsabing, I am. Before Abraham, I am. Hindi nyo nga narinig yan. Hindi nyo nga nagsabi na si Jesus Christ nagsabing, it is finished. Tapos, mag-believe kayo? That is impossible. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yung ating faith, hindi yan faith na basta lang maniwala tayo. Ang ating faith ay iniisa-isa natin yan. O ito yung mga dapat yung paniniwalaan. Ito yung ating mga doktrina, paniwalaan yan. That is the substance of things hoped for, an evidence of things not seen. Hindi natin nakita si Jesus Christ, pero nakita natin ang kanyang mga katuruan doon sa Bible. That's why you believe. Yun ang ginamit ni Paul sa taga-Corinthian church na napaka-problemadong church. Kayo makasalanan kayo. Lahat kayo dito sa MFCC, lahat tayo makasalanan. But you were washed, you were sanctified, and you were justified. Because, ano ang ibig sabihin nito? Such were some of you, but you were washed, you were sanctified, but you were justified in the name of Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, ito yung ating tinasabi na the God, the Father plans our salvation. Si Jesus Christ ang nag-accomplish ng ating salvation and the Spirit of God ang nagpapaliwanag sa atin. Dapat malinaw na malinaw sa atin yan. Hindi tayo basta-basta. Basta kung anong pinaniwalaan nyo, yun din nyo sa amin. Mayroon isa doon. Anong katuruan nyo sis dyan sa inyong church? Pareho din sa inyo. Ano yun sa inyo? Yung pareho din sa amin. O pareho tayong hindi pareho. Dapat, you must preach the word in season and out of season. Dapat alam nyo na si Jesus Christ ay truly God, truly man. Si Jesus Christ ay sumunod, sinunod niya lahat ng mga batas ng Panginoon. Si Jesus Christ ay namatay doon sa krus, nailibing, nag-resurrect, umakyat sa langit. Hindi tayo malilito kasi yun ang ating pananampalataya. And Paul used that theological conviction niya na sinabi na sa mga kanyang sinulat. To the saints, grabe, kaya bang isulat ni Paul ito? Kanya, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and to the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Kung hindi malalim ang theological na pananaw ni Paul dito, yung kanyang conviction, hindi na, pwede ko ba isulat mga saints, mga palahubog, palainom, dati yon mga palahubog, ano sa Bisaya, palahubog yan, lasenggo. Oo. Yun. Kayang isulat ni Paul yan. Kayang isulat ni Paul yan. Called to be saints with all in every place, call on the name of Jesus our Lord, both and theirs. Tayo, kaya nating, kapatid, tayo, magkakaibigan tayo. Huwag na tayo mag-away dyan kung spaghetti o pansit. Kanton ba yan o gisado? Approve! Gisado ba yan? Approve, mag-away pa. Tapos, nagtampuhan pa. Kasi po, gamitan, in church natin dapat ito, malampasan na natin yung mga, nasaktan ako sisi kasi, ganun-ganun. You were, ano yon, maliliit na problema yan. Ang makita natin, sis, ambassadors tayo of Jesus Christ, nakakahiya naman, barbecue lang. Away-away tayo dito. Yun ang dapat na malalim tayo sa ating theological conviction. Mapapalipas natin yung mga maliliit na bagay niyan. Palampasin nyo na. Kung masabihan kayo, magpakumbaba na. Badaya na. O sis, mahina talaga ako. Okay lang.
Oh, ikaw naman magaling ngayon, bukas ako naman. Oh, dami naman panahon. So, ang ibig sabihin nito, we must use the theological knowledge, conviction natin. Huwag na tayong masyadong mababaw na maliit lang. Ito nga, mga problema dito sa Corinto, mahirap ito. Pero nasabi ni Paul, you are saints. Was na kayo. Ganon din tayo. We are washed, we are sanctified, set apart na tayo, and justified, at tayo po ay mag-rejoice sa ating mga buhay. Sa ating pag-decide ng ating mga decision making dito sa church, dapat mauna yung theological conviction natin on firm belief natin. Kung sino tayo, sino ang gumawa sa ating kaligtasan, magpasalamat tayo. Napakalaking pasalamat na, Brother Carlos, salamat na ako iniligtas ng Panginoon. Okay, salamat. May mga problema, pero ang problema na yan ay hindi naman yan parang makakastalo sa atin kasi sabi nga ni Jesus Christ, you ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Kailangan natin manalangin mga kapatid. Kailangan ng Diyos na ma-ready na tayo because mayroon pa tayong purpose sa ating mga buhay na tayo po ay gagamitin. Hindi natin alam, no? Sabi nga, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Mayroon tayong purpose. Ang ating gawain dito ay to equip na malalim ang ating theological conviction so that when practical problems will arise, malalampasan natin ito. And we pray to God na tayo po ay maging mature so that we can tell to other people na tayo po talaga ay anak ng Diyos, give them the right to become children of God. At tayo po, ang ating pananampalataya ay hindi galing sa kung ano-anong pananampalataya, kung hindi galing sa ating natutunan na inireveal sa atin ng Panginoon. Tayo ay mag-believe ng the Lord Jesus Christ and He will reward us in our spiritual things and also in our temporal things. And I hope this theological convictions na ating magkukuha sa ating pagbabasa ng Biblia ay magamit natin sa mga practical problems sa ating church at ganoon din sa ating mga buhay. Because it is by God's grace that we are here. Thank you and let us all stand up. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami po Lord ay nandito at handang makinig ng iyong mga salita, Lord. I-bless mo rin po ang aming mga puso at isipan. Ang banal po na Espiritu ang patuloy na magpapahayag ng aming paniniwala sa iyo at malampasan namin ang mga practical na problems na to dahil kami ay naniwala na ikaw ang nag-guide sa amin sa aming mga decision making. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.